Namumugto ang langit sa ibabaw ng maliit na bayan ng San Roque, isang palatandaan na anumang oras ay maaaring bumuhos ang malakas na ulan. Ang pangunahing kalsada, na nag-uugnay sa maingay na palengke at sa siksikang mga kabahayan, ay abala pa rin. Ang mga sigaw ng mga nagtitinda sa bangketa na nag-aalok ng kanilang mga paninda, mula sa mainit na banana queue hanggang sa malamig na sagut gulaman, ay humahalo sa hangin. Ang mga batang nakauniporme ay nagtatakbuhan, ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa ingay ng mga tricycle na nag-aagawan ng pasahero at sa busina ng mga jeepney na walang pasensyang naghihintay sa pagbabago ng ilaw trapiko. Sa gitna ng kaguluhang ito, isang dalagang may suot na simpleng bestida na kulay madilim na asul ang dahan-dahang naglalakad sa gilid ng kalsada, bitbit ang isang bayong na puno ng mga aklat at papel. Siya si Katesista Elena. Isang guro ng katekismo na kilala sa kanyang malumanay na pananalita, pasensya sa pagtuturo, at iginagalang dahil sa kanyang malawak na kaalaman sa pananampalataya, sa kabila ng kanyang edad na 28 pa lamang. Katatapos lang ni Elena magturo sa bahay ng isang pamilya sa kabilang barangay. Naglalakad siya pauwi dahil hindi siya masundo ng kanyang suking tricycle driver, nabutas ang gulong nito. Ang maalinsang ang hangin ay nagdulot ng maliliit na butil ng pawis sa kanyang noo, ngunit ang kanyang mga hakbang ay nananatiling mahinahon. Subalit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Sa dulo ng kalsada, isang patrol car ng pulisya ang nakahinto sa tapat ng isang maliit na karinderya. 2 pulis na nakauniporme ang kaswal na nakaupo sa harap, naninigarilyo habang nagbibiruan. Ang isa sa kanila, si Police Corporal Marco, ay kilala sa lugar dahil sa kanyang aroganteng pag-ugali. Madalas magreklamo ang mga residente dahil sa kanyang madalas na paninita at pangingikil sa mga maliliit na negosyante sa dahilan ng pagsusuri ng permit. Ngunit dahil sa kanyang posisyon, walang gaanong nangangahas na lumaban. Nang makita niyang dumaan si Elena, agad na sumipol si Marco at tinapik ang balikat ng kanyang kasama. "Hoy, Leo! Bakit? Tingnan mo, dumaan si Katesista." Mag-isa pa, sabi niya na may halong pang-aasar. "Huwag kang ganyan, Marco. Guro yan sa kapilya ng San Isidro Labrador. Oh, tapos? Akala mo ba hindi pwedeng biruin ang mga banal-banalan?" Umiling lang si Leo, halatang hindi komportable. Ngunit si Marco ay tumayo na, naglalakad pa palapit kay Elena na may mayabang na tindig. Isang hindi inaasahang pagtatagpo. "Binibini, sandali lang," bati ni Marco sa tonong pilit na ginawang magalang ngunit puno ng masamang balak. Dahan-dahang lumingon si Elena. "Opo, sir. Ano po ang maipaglilingkod ko?" Ang kanyang tingin ay kalmado ngunit matalas. Saglit na natigilan si Marco, ngunit ang kanyang ego at pakiramdam ng kapangyarihan ay mabilis na nagtabon sa anumang hiya. "Napansin ko lang, ang dami mong dalang libro at papel. Saan galing yan? Anong ginagawa mo? Alam mo na, ang daming manloloko ngayon na nagpapanggap na mga lingkod ng simbahan." Ang kanyang boses ay tumaas, na para bang iniimbestigahan niya ang isang suspect. Nagsimulang magtinginan ang mga tao sa paligid. Ang may-ari ng karinderya ay napahinto sa pagpupunas ng mesa. Ilang mga ina na namimili ng gulay ay natigilan. Nagulat si Elena sa paratang, ngunit sinubukan niyang manatiling mahinahon. "Galing po ako sa pagtuturo ng katekismo sa mga bata sa Barangay Sta. Cruz. Ito po ang kanilang mga aklat at kwaderno." "Nagtuturo? Bakit mag-isang naglalakad ang isang katesista sa ganitong oras na may dalang mabigat na bag?" "Baka dahilan mo lang yan," wika ni Marco, pinandilatan siya ng mata. Ang kanyang sarkastikong tono ay lalong umagaw ng atensyon. Isang matandang lalaki sa gilid ng daan ang bumulong sa kanyang kasama. "Hindi ba't si Katesista Elena yan? Ang nagtuturo sa apo ko. Bakit ginaganyan?" Nagsimulang makaramdam ng pagkaipit si Elena. Ngunit tinignan niya si Marco ng may mahinahong tingin. "Sir, iginagalang ko po ang inyong tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Pero hindi po makatarungan ang magbintang ng walang sapat na ebidensya. Maipakikita ko po ang aking pagkakakilanlan at sulat mula sa aming parokya." Binuksan niya ang kanyang bayong, inilabas ang kanyang at isang sulat mula sa simbahan. Ngunit marahas na iwinaksi ni Marco ang kamay ni Elena,
dahilan upang mahulog ang mga papel sa maputik na lupa. Huwag ka nang umarte na santa ka. Marami ng modus na ganito. Nagpapanggap na relihiyoso pero nanghihingi lang pala ng peking donasyon. Nakahuli na ako ng ganito dati. Biglang tumindi ang tensyon. Tumayo si Leo at sinubukang pakalmahin ang sitwasyon. Marco, tama na yan. Hindi siya masamang tao. Ngunit sinamaan lang siya ng tingin ni Marco. Manahimik ka dyan, Leo. Nagtatrabaho ako. Huminga ng malalim si Elena. Yumuko siya, pinulot ang mga papel na nabahira na ng putik. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili na umiyak. Ngunit nang tapakan ni Marco ang isa sa kanyang maliit na aklat dasalan at sinabing, kung talagang malinis ang konsensya mo, bakit ka natatakot na inspeksyonin? Lahat ng kanyang pasensya ay nawala. Mga luha at dignidad. Tinitigan ni Elena ang itim na sapatos na nakatapak sa kanyang aklat dasalan. Ang kanyang puso ay kumabog hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa matinding kalungkutan. Alam niyang ang aklat na iyon ay naglalaman ng mga salita ng Diyos na itinuturo niya ng may buong pagmamahal. Ngayon, tinatapak-tapakan ito ng isang taong dapat sana inagpoprotekta sa mga mamamayan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sobra naman yang pulis na iyan. Mabait na tao si Katesista Elena. Bakit kinaganyan? Pero sino ba naman ang lalaban sa pulis? Naramdaman ni Marco na maraming mata ang nakatuon sa kanya. Sa halip na matauhan, lalo pa siyang sumigaw. Lahat kayo, manahimik. Ginagawa ko ang trabaho ko. Sino mang makialam, huhulihin ko. Tinitigan siya ni Elena ng matagal, pagkatapos ay pinunasan ang kanyang mga luha. Sa isang mahinang boses ngunit puno ng diin, sinabi niya, Ginoong pulis, maaari po ba akong magtanong? Kumunot ang noo ni Marco. Ano? Alam niyo po ba ang kahulugan ng tiwala ng bayan? Natahimik si Marco. Ang tiwala ay isang sagradong responsibilidad. Ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos at ng taong bayan ang unipormeng iyan at ang posisyon ninyo para ipatupad ang katarungan, hindi para manghiya ng tao ng walang dahilan. Kung nilalapastangan ninyo ang aklat na ito, hindi lang ako ang inyong nilalapastangan, kundi pati na ang mga salita ng Diyos na dapat ninyong protektahan sa bansang ito. Ang mga salitang iyon ay tumusok na parang espada. Biglang tumahimik ang buong kalsada. Napayuko si Leo. Nagkatinginan ang mga tao. Namula ang mukha ni Marco, pinipigilan ang hiya at galit. Huwag mo akong turuan ng moralidad. Kung ayaw mong humaba ang usapan, sumama ka sa presinto ngayon din, sigaw niya habang hinihila ang braso ni Elena. Sinubukan ni Elena na pumiglas. Sir, wala po akong kasalanan. Gusto ko na pong umuwi. Sumama ka na lang muna, pilit ni Marco. Nagsimulang magkagulo ang mga tao. May ilang sumigaw, huwag niyo namang saktan, sir. Ngunit patuloy na kinalagkad ni Marco si Elena papunta sa patrol car. Sa loob ng sasakyan ng pulis, mabigat ang hangin. Si Marco ay nasa harap habang si Elena ay nasa likod, nanginginig pa rin ang mga kamay. Si Leo ang nagmamaneho at ilang beses sinubukang magsalita ng mahinahon. Ma'am, pasensya na po. Mainitin lang talaga ang ulo ni Marco. Alam ko pong wala kayong kasalanan. Tumango lang si Elena. Nalulungkot lang po ako, sir. Minsan, ang mga taong may kapangyarihan ay nakakalimot na ang kapangyarihan ay isang pagsubok. Napalunok si Leo, hindi magawang tumingin sa salamin sa harap. Nagkunwari si Marco na walang narinig, ngunit tumigas ang kanyang panga. Ang sasakyan ay tumakbo patungo sa istasyon ng pulisya ng San Roque. Bumuhos ang malakas na ulan. Ang tunog ng kulog ay sumabay sa static na tunog ng radyo ng pulis. Sa istasyon ng pulisya, mabigat ang paratang. Pagdating sa istasyon, unang bumaba si Marco. Agad siyang sumigaw sa duty officer. Itala mo to. Isang babae ang dinala namin dahil sa kahina-hinalang gawain sa pampublikong lugar. May dalang mga libro at papel na walang permit. Tinitigan siya ni Elena nang hindi makapaniwala. Walang permit. Mga aklat po yan ng mga bata para sa katekismo. Maipapaliwanag ko po. Ngunit si Marco ay umupo na sa mesa at nagsimulang mag-type ng isang peking ulat.
Tila nasiyahan siya na naipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Ang ilang mga batang pulis na nakasaksi sa pangyayari ay nagkatinginan lang, walang lakas ng loob na magsalita. Tahimik na nakaupo si Elena. Ang ulan sa labas ay lalong lumakas, binabasa ang patio ng istasyon. Dahan-dahan ang paglipas ng oras. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, dahan-dahang nagdarasal upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, isang babaeng pulis ang pumasok. Ang pangalan niya ay Patrolwoman Liza, isang bagong miyembro na kilala sa pagiging tapat at palakaibigan. Anong nangyari dito, Corporal Marco? Narinig ko may dinala kayong katesista. Sagot ni Marco ng pabalang, trabaho ko to. Marami ng modus ngayon. Nagpapanggap na relihiyoso para manghingi ng peking donasyon. Tiningnan ni Liza si Elena. Ma'am, maaari ko po bang makita ang inyong pagkakakilanlan? Ibinigay ni Elena ang kanyang gi at ang sulat mula sa parokya na kanina inadumihan. Binasa ito ni Liza at nagbago ang kanyang ekspresyon. Corporal Marco, ito po yung katesista na madalas imbitahan para magbigay ng panayam sa mga programa ng istasyon tuwing mahal na araw. Narinig ko na ang pangalan niya, si Katesista Elena. Natigilan si Marco. Namutla ang kanyang mukha. Napayuko si Leo, pinipigilan ang isang mapait na ngiti. Matapang na tiningnan ni Liza si Marco. Sir, kung siya nga iyon, ibig sabihin ay ipinahiya ninyo ang isang iginagalang na personalidad sa ating komunidad. Nang walang ebidensya, nang walang anumang reklamo. Tiningnan ni Elena si Marco nang walang galit. Ayaw ko na pong palakihin ang issue, ma'am. Gusto ko na lang pong umuwi. Tiningnan siya ni Liza nang may paggalang. Sige po. Pero kung papayag po kayo, kailangan po naming ulat ito sa aming hepe. Ang ginawa po ni Corporal Marco ay hindi propesyonal. Ang simula ng pagbabago. Nang makarating ang balita kay Police Major Santos, ang hepe ng San Roque, biglang nagbago ang kapaligiran sa istasyon. Ipinatawag si Marco sa kanyang opisina kinagabihan. Si Major Santos, isang matalinong lalaki na nasa katanghalian ng kanyang edad, ay matalim na tumingin kay Marco mula sa likod ng kanyang mesa. Narinig kong ipinahiya mo si Katesista Elena sa publiko. Paumanhin po, hepe. Ginagawa ko lang po ang aking tungkulin. Tungkulin? Ang magbintang ng walang ebidensya, sipain ang aklat dasalan, at kalagkarin ang isang babae ng walang dahilan. Hindi yan tungkulin, Marco. Isa yang kahihiyan sa ating propesyon. Napayuko si Marco, hindi makasagot. Tumayo ang hepe, huminga ng malalim. Bukas ng umaga, hihingi ka ng tawad sa harap ng publiko. Kung hindi, ako mismo ang magrerekomenda na ibaba ang ranggo mo. Samantala, si Elena ay nakauwi na sa kanyang inuupahang bahay. Nagsindi siya ng maliit na ilaw, nagpalit ng basang damit, at umupo sa sahig, nakaharap sa maliit na altar. Nanginginig pa rin ang kanyang puso sa pagitan ng galit at awa. Alam niyang si Marco ay hindi isang kaaway, kundi isang taong nalimot ang sarili. Nagdasal siya sa mahinang tinig, Panginoon, kung ito po ang inyong kalooban, naway maging aral ang pangyayaring ito, hindi para makapanakit, kundi para magmulat. Pagtatapos ng unang bahagi. Kinabukasan, mabilis na kumalat sa social media ang balita tungkol sa katesistang ipinahiya ng isang aroganteng pulis. Maraming residente ang nagpost sa Facebook at mga group chat, kinokondena ang pag-ugali ng pulis. Biglang naging viral ang pangalan ni Katesista Elena, ngunit nanatili siyang kalmado. Hindi niya ito sinagot ng galit kundi ng panalangin. Alam niyang marahil ito ay isang pagsubok hindi para pahinain siya, kundi para ipakita ang lakas ng pasensya na hindi pa nalalaman ng marami. Kinabukasan, ipapatawag siya sa istasyon ng pulis, hindi para tanungin, kundi para sa isang bagay na mas malaki at hindi inaasahan. Iba ang pakiramdam ng umaga sa San Roque. Maliwanag ang sikat ng araw, ngunit mabigat pa rin ang tensyon sa paligid ng istasyon ng pulisya. Mula pa kagabi, ang balita tungkol sa pulis na nanghiya sa isang katesista ay kumalat na sa social media at mga WhatsApp group ng mga residente. Marami ang galit, ngunit marami rin ang naghihintay ng linaw. Sa harap ng istasyon, 12 ng residente na ang nagtipon. Ang ilan ay may dalang mga cellphone para mag-video. Ang iba ay naghihintay ng may pag-usisa.
Narinig nila na magkakaroon ng opisyal na pahayag mula sa kapulisan. Sa loob ng meeting room, tahimik ang lahat. Nakayuko si Corporal Marco. Maayos ang kanyang uniforme, ngunit halatang malungkot ang kanyang mukha. Sa harap niya ay nakatayo si Police Major Santos, ang hepe, na may malamig na ekspresyon. Marco, nakausap ko na si Katesista Elena kagabi. Tumanggi siyang magsampa ng kaso, pero hinihiling niyang humingi ka ng tawad sa publiko. Opo, hepe, mahinang sagot ni Marco. Alam mo ba kung bakit hindi kita agad sinibak sa serbisyo? Hindi po, hep. Dahil siya mismo ang nakiusap. Sabi niya, lahat ng tao ay nagkakamali, pero hindi lahat ay may pagkakataong magbago. Itinaas ni Marco ang kanyang ulo, namumula ang kanyang mga mata, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Hindi niya inasahan na ang taong kanyang hinamak ay siya pang magbibigay sa kanya ng daan para sa kapatawaran. Isang nakagugulat na pagdating. Bandang 9:00 ng umaga, dumating si Katesista Elena sa istasyon. Dumating siya hindi dala ang galit, kundi ang parehong mahinahong ngiti na dati niyang ipinapakita. Nakasuot siya ng puting bestida at kulay abong belo, may dalang bag na naglalaman ng ilang libro. Ang mga residente na nakakita ay humanga. Diyos ko, yan na ang katesista. Ang amo ng kanyang mukha. Sabi nila, hindi raw niya idedemanda yung pulis, bagkus ay magbibigay pa raw siya ng pangaral. Ang kanyang pagdating ay hindi para sa paghihiganti, kundi para magbigay ng liwanag. Agad siyang sinalubong ng hepe ng may paggalang. Maraming salamat sa pagdating, katesista. Lubos po kaming nagsisisi sa insidente kahapon. Ngumiti si Elena. Dumating po ako hindi para maningil, hepe. Ngunit marahil ito ang tamang panahon para sama-sama tayong matuto tungkol sa kahulugan ng tungkulin at ng puso. Ang paghingi ng tawad na yumanig sa lahat. Sa harap ng mga residente at lokal na media, tumayo si Marco sa harap ng mikropono. Nanginginig ang kanyang boses nang magsimula siyang magsalita. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Corporal Marco at buong puso po akong humihingi ng paumanhin kay Katesista Elena at sa buong komunidad para sa aking hindi nararapat na ikinilos kahapon. Alam ko pong ipinahiya ko ang isang marangal na tao sa harap ng publiko at iyon po ay isang malaking pagkakamali. Tumahimik ang lahat. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ako. Naging masyado po akong mayabang dahil sa unipormeng ito. Akala ko, ang kapangyarihan ay nagbigay sa akin ng karapatang maging abusado, ngunit ito pala ang nagpalimot sa akin kung sino talaga ako. Humihingi po ako ng kapatawaran. Pumatak ang luha sa kanyang mga pisngi. Matagal siyang nakayuko. Dahan-dahang lumapit si Elena. Tumayo siya sa tabi ni Marco at marahang nagsalita sa mikropono. Tinatanggap ko po ang inyong paghingi ng tawad, Corporal Marco. Hindi po ako naparito para manghiya, kundi para magpaalala. Minsan, nagbibigay ang Diyos ng pagsubok hindi para ibagsak tayo, kundi para buksan ang ating mga mata. Natahimik ang mga residente. Ang ilan ay napaluha rin. Nagpatuloy si Elena sa isang mahinahon ngunit matatag na boses. Kung sinuklian ko po kayo ng galit, marahil ay wala kayong matututunan. Ngunit kung susuklian ko kayo ng habag, naway mabuksan ang inyong puso para sa pagbabago. Dahil ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal, kundi tungkol sa mabuting asal. Lalong napayuko si Marco. Mula sa karamihan, si Leo ay nakatingin ng may paghanga at pagkaantig. Pangaral sa istasyon ng pulisya. Pagkatapos ng paghingi ng tawad, lumapit si Major Santos kay Elena. Katesista, kung hindi po abala, maaari po ba kayong magbigay ng kaunting pangaral sa aming mga tauhan? Palagay ko'y kailangan din nilang mapaalalahanan tungkol sa kahulugan ng tiwala ng bayan. Ngumiti si Elena. Buong puso ko po itong gagawin, hepe. Kaya't nang tanghaling iyon, ang maliit na bulwagan ng istasyon ay naging isang pansamantalang lugar ng pagninilay. Lahat ng pulis ay nakaupo ng maayos, walang ranggo, walang pagkakaiba sa posisyon. Sa harap nila, nakatayo si Elena na may maliit na whiteboard kung saan nakasulat, ang puso ang sentro ng kapangyarihan. Nagsimula siyang magsalita ng may malumanay na boses ngunit puno ng kahulugan. Ang unipormeng suot ninyo ay hindi lamang tela at medalya. Ito ay simbolo ng tiwala.
Nagtitiwala ang taong bayan na poprotektahan ninyo sila, hindi tatakutin. Ngunit kung mawala ang tiwalang iyon, mawawala ng kahulugan ang lahat ng inyong ginagawa. Ilang pulis ang napayuko, nag-iisip. Maging si Liza, ang babaeng pulis na unang nagtanggol kay Elena, ay napaluha. Lahat tayo ay maaaring magkamali. Ngunit ang pagkakaiba ng isang taong may pananampalataya at sa wala ay ang kahandaang itama ang sarili. Huwag nating hintayin na maparusahan bago magbago. Magbago tayo dahil sa kamalayan, hindi dahil sa napilitan. Naging madamdamin ang kapaligiran sa bulwagan. Walang nagsasalita, tanging ang mahinang patak ng ulan sa labas ng bintana at ang himig ng isang talata mula sa Biblia na binasa ni Elena sa pagtatapos ng kanyang pangaral. At huwag hayaang ang pagkamuhi sa isang tao ay magtulak sa iyo na kumilos ng hindi makatarungan. Maging makatarungan ka dahil ang katarungan ay mas malapit sa kabanalan. Ang lihim na nabunyag. Pagkatapos ng programa, pauwi na sana si Elena, ngunit pinigilan siya sandali ni Major Santos sa kanyang opisina. Katesista, nais kong magpasalamat ng personal. Alam kong hindi maliit na bagay ang ginawa ninyo ngayon. Iniligtas ninyo ang aming dangal. Ginawa ko lang po ang aking makakaya, hepe. Tungkulin ko pong magpaalala. Tiningnan ni Santos si Elena nang may buong paggalang. May isang bagay po kayong dapat malaman. Sa totoo lang, si Marco ay hindi lang isang aroganteng pulis. Dumadaan po siya sa isang mabigat na pagsubok. 2 buwan na ang nakalipas, namatay ang kanyang asawa dahil sa komplikasyon sa panganganak. Simula noon, nagbago siya, nagalit sa mundo, madaling mag-init ang ulo. Natigilan si Elena. Nakikiramay po ako. Hindi ko po alam. Isinara niya ang sarili sa lahat, pati na sa kanyang sanggol na anak. Palagay ko'y hindi pa gumagaling ang sakit na nararamdaman niya. Marahil ang nangyari kahapon ay paraan ng Diyos para gisingin siya muli. Napayuko si Elena. Lumambot ang kanyang puso. Kung ganoon po, payagan niyo po akong kausapin siya muli, hepe. Ngunit hindi bilang biktima, kundi bilang isang kapatid. Ang pangalawang pagtatagpo. Nang hapong iyon, sa isang maliit na pahingahan sa likod ng istasyon, mag-isang nakaupo si Marco. Maayos pa rin ang kanyang uniforme, ngunit blanko ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makita niyang pumasok si Elena na may dalang isang baso ng mainit na tsaa. Narinig ko pong mahilig kayo sa matamis na tsaa, marahan niyang sabi. Saglit na natahimik si Marco bago tumango. Salamat po, ma'am. Hindi ko po alam kung ano ang sasabihin ko. Hindi kailangan ng maraming salita, sir. Minsan, ang pinakamahalaga ay hindi ang mga salita, kundi ang lakas ng loob na magsimulang magbago. Umupo sila ng magkaharap. Tiningnan ni Elena si Marco nang may buong pakikiramay. Narinig ko po ang tungkol sa pagpanaw ng inyong asawa. Napayuko si Marco. Opo, ma'am. 2 buwan na po ang nakalipas. Hindi ko po matanggap. Sinisi ko ang lahat, pati na ang Diyos. Akala ko hindi makatarungan ang mundo. Naiintindihan ko po. Pero alam niyo po ba? Minsan, ang pagkawala ay hindi parusa, kundi isang tawag para muli nating makilala ang ating sarili. Nagsimulang pumatak ang luha sa mga pisngi ni Marco. Nahihiya po ako, ma'am. Nakasakit ako ng taong walang kasalanan. Ang tapat na pagsisisi ay sapat na, sir. Ngayon, panahon na para tubusin ninyo ito sa pamamagitan ng mabuting gawa at pagbabago. Huwag ninyong hayaan na ang sakit ay maging dahilan para mawala ang inyong puso. Tumango si Marco. Mahigpit niyang hinawakan ang baso ng tsaa. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam siya ng kapayapaan. Ilang linggo ang lumipas. Ang mga araw pagkatapos noon. Nagbalik sa normal ang buhay sa San Roque, ngunit ang pangalan ni Katesista Elena ay madalas pa ring pag-usapan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa kanyang pagiging huwaran. Ang istasyon ng pulisya ng San Roque ay nagsimula pa ng isang bagong programa. Tuwing Biyernes, mayroon silang tikapihan at katekismo. Isang maikling gawain kung saan nakikinig ang mga pulis sa isang pangaral bago magtrabaho. Si Katesista Elena ang naging permanenteng tagapayo, at ang pinakanakagugulat,
ang inisyatibong ito ay nagmula mismo kay Corporal Marco. Mas naging palakaibigan na siya sa mga residente, madalas tumulong sa mga maliliit na negosyante nang walang hinihinging kapalit. Inayos pa niya ang maliit na kapilya malapit sa istasyon gamit ang sarili niyang ipon. Marami ang hindi makapaniwala sa pagbabagong iyon. Dati, napakasungit niyan. Ngayon, tuwing Biyernes, siya pa ang nag-aazan sa kapilya, sabi ng isang residente habang tumatawa. Nga, lahat ng tao ay maaaring magbago kung bubuksan ang kanilang puso, sagot ng isa pa. Isang nakaantig na sandali. Isang hapon, pag-uwi ni Elena mula sa pagtuturo, may natagpuan siyang isang maliit na sulat sa harap ng kanyang pinto. Ang sobre ay may sulat kamay na magaspang ngunit malinis, para kay Katesista Elena. Sa loob, may isang pirasong papel at isang larawan ng isang maliit na sanggol. Magandang araw po, Katesista. Ito po ang larawan ng aking anak na si Clara. Gusto ko pong magpasalamat dahil ginising ninyo ako para maging isang mas mabuting ama. Ngayon, gabi-gabi ko na siyang pinagdarasal bago matulog, tulad ng itinuro ninyo. Alam kong hindi ko mabubura ang mga pagkakamali ng nakaraan, pero ipinapangako ko na magiging pulis ako na nagpoprotekta, hindi nananakot. Salamat po sa pagpapatawad sa akin bago pa man ako maging karapat-dapat. Marco. Matagal na tinitigan ni Elena ang larawan. Namuo ang luha sa kanyang mga mata. Mumiti siya at bumulong, salamat sa Diyos. Sa wakas, may isang taong muling natagpuan ang liwanag. Pagtatapos. Ilang buwan pagkatapos, tuluyang nagbago ang istasyon ng pulisya ng San Roque. Ang mga pulis ay naging mas disiplinado at magalang sa mga residente. Dumami ang mga programang panlipunan at bumuti ang relasyon ng mga otoridad sa komunidad. Madalas pa ring maimbitahan si Katesista Elena na magbigay ng pangaral sa iba't ibang lugar. Ngunit sa tuwing pinupuri ng mga tao ang kanyang katatagan laban sa aroganteng pulis, simpleng sagot niya lang, hindi ako lumaban gamit ang lakas. Nagpaalala lamang ako gamit ang habag. Dahil ang puso ng tao ay hindi kayang talunin ng galit, maaari lamang itong hipuin ng kabutihan. At ang kwentong iyon ay kumalat sa buong rehiyon, hindi bilang isang kwento ng iskandalo, kundi bilang isang aral na ang isang kilos ng pasensya ay maaaring magbago ng 1,000 pusong matigas. 3 buwan ang lumipas mula sa kahiyahiyang insidenteng iyon. Ang pangalan ni Corporal Marco ay nagbago na sa paningin ng mga taga San Roque. Mula sa isang kinatatakutan, siya ay naging isang iginagalang na tao. Madalas siyang nakikitang naglilinis sa bakuran ng kapilya, kasama ang mga residente, tinutulungan ang mga bata sa pagtawid, at sumasama sa mga patrol sa gabi sa mas makataong paraan. Ngunit tulad ng buhay, ang mga pagsubok ay hindi humihinto dahil lang nagbago na ang isang tao. At ang susunod na pagsubok ay dumating sa isang gabing hindi inaasahan. Isang Biyernes ng gabi, madilim ang langit. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas, sinasabayan ng malakas na hangin. Sa isang police outpost sa gilid ng highway ng San Roque, nakaduty si Marco, kasama ang 2 batang pulis, sina Danny at Rico. Tahimik ang paligid, paminsan-minsan lang may dumadaang sasakyan. Bigla, mula sa hilaga, isang malakas na kalabog ang narinig. Braak! Tumakbo sila palabas. Isang minibus ang tumaob sa gilid ng kalsada. Umusok ang makina nito. Nagsimulang dumating ang mga tao sa kabila ng malakas na ulan. Agad na tumakbo si Marco, binasag ang bintana gamit ang kanyang batuta. Sa loob ng sasakyan, isang babae at isang maliit na bata ang naipit sa upuan sa harap. Danny, Rico, tulungan ninyo akong ilabas sila. Bilis, sigaw niya. Hinila nila ang babae palabas. Kinarga ni Marco ang bata na walang malay habang umaagos ang dugo sa noo nito. Lalong lumakas ang ulan, ngunit patuloy na tumakbo si Marco patungo sa patrol car. Habang papunta sa ospital, mahinang gumalaw ang bata. Hinawakan ni Marco ang maliit na kamay nito. Kaya mo yan, anak. Nandito na ang pulis. Huwag kang matulog. Nagmulat ang bata at bumulong tay. Isang salita na tumusok sa puso ni Marco. Natigilan siya. Dahil ang salitang iyon, tay, ang huling salita rin na binigkas ng kanyang asawa bago ito pumanaw sa ospital. Pagdating sa ospital ng San Roque, agad na dinala ni Marco ang mga biktima sa emergency room.
Mabilis silang inasikaso ng mga doktor at nurse. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isang doktor at tinapik ang balikat ni Marco. Ligtas na ang bata, pero nawala ng maraming dugo ang kanyang ina. Kailangan natin ng agarang donor. Agad na tumayo si Marco. Anong blood type, Doc? O negative. Pareho kami. Kunin niyo na ang sa akin, Doc. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Marco sa silid ng mga donor. Sinubukan siyang pigilan ni Rico. Sir, delikado yan. Hindi pa kayo kumakain kaninang umaga. Ayos lang. Mas mahalaga ang buhay ng tao. Pagkatapos ng blood transfusion, halos himatayin si Marco sa pagod. Pero tumanggi siyang magpahinga. Umupo siya sa harap ng operating room hanggang umaga, nakatingin sa kisame, ngunit ang kanyang puso ay nanginginig. Panginoon, kung ito ay pagsubok, handa po ako. Huwag lang po sanang may mamatay ulit. Kinaumagahan, lumabas ang doktor na nakangiti. Salamat sa Diyos, matagumpay ang operasyon. Ligtas na ang ina at stable na rin ang bata. Salamat sa dugo mo, sir. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha, pumatak ang luha ng walang tunog. Pakiramdam niya ay binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon, hindi lang para tumulong sa iba, kundi para tubusin ang mga pagkakamali sa nakaraan na bumabagabag sa kanya. Hindi nagtagal, isang nurse ang tumawag, Sir, gising na po ang pasyente. Gusto po kayong makita. Nang pumasok si Marco sa silid, natigilan siya. Ang mukha ng babae ay maputla ngunit maganda, mahinahon ngunit matatag. Pamilyar. Si Katesista Elena. Mahinang humiti si Elena. Salamat sa Diyos. Kayo po pala ang nagligtas sa akin at sa munting mag-aaral ko kagabi. Mag-aaral? Hindi niyo po siya anak? Hindi po. Ulila po siya mula sa ampunan. Pauwi na po kami galing sa isang pagtitipon sa kabilang bayan. Natulala si Marco. Isang malaking pasasalamat ang dumaloy sa kanyang dibdib. Muli silang pinagtagpo ng Diyos, ang taong dati niyang sinaktan, ngunit ngayon ay kanyang iniligtas. Matagal na tinitigan ni Elena si Marco at marahang nagsalita, marami na po akong narinig tungkol sa pagbabago ninyo. Ipinagmamalaki ko po kayo. Malayo pa po ako sa pagiging mabuti, Maam. Pero kagabi, parang binigyan ako ng Diyos ng pagkakataong bayaran lahat ng kasalanan ko noon. Umiti ng mainit si Elena. Ganyan po gumalaw ang Diyos. Hindi niya ginagantihan ang kasalanan ng direktang parusa, kundi binibigyan niya ng puwang ang tao para tubusin ito sa pamamagitan ng mabuting gawa. Napayuko si Marco. Natatakot po ako na baka bumalik ako sa pagiging mayabang, Maam. Baka madulas po ulit ang puso ko. Huwag po kayong matakot. Ang taong mulat sa kanyang mga pagkakamali sa nakaraan ay mas malakas kaysa sa mga hindi pa kailanman nadapa. Naging payapa ang silid. Sa labas, tumagos ang sikat ng araw sa manipis na kortina, nagkakalat ng gininto ang liwanag. Ilang araw pagkatapos ng insidente, nakatanggap si Marco ng tawag mula kay Major Santos. Marco, may masamang balita. May ulat tungkol sa isang network ng pangingikil sa hanay ng mga pulis. Magpapadala ang regional office ng audit team. Hinala nila may mga sangkot na dating miyembro dito sa ating istasyon. Kumunot ang noo ni Marco. Ang pangalan mo ay nabanggit dahil sa dati mong pagkakasangkot sa isang raid sa palengke 3 taon na ang nakalipas. Kahit hindi pa ganoon kalala ang ugali mo noon, gusto pa rin nilang imbestigahan ulit. Natahimik si Marco. Alam niya ang insidenteng iyon. Ang madilim niyang nakaraan noong mahilig pa siyang mangikil sa mga maliliit na negosyante. Ngayon, naniningil na ang kasalanang iyon. Handa po akong maimbestigahan, Hepe, matatag niyang sagot. Sigurado ka? Opo. Kung may kasalanan ako, haharapin ko po. Pero hindi na ako tatakbo sa katotohanan. Ilang araw pagkatapos, dumating ang team mula sa regional office. Sinuri nila ang mga lumang file, mga ebidensya, at testimonya ng mga residente. Ipinatawag si Marco bilang saksi, ngunit handa na ang kanyang puso kahit pa siya ay maparusahan. Nang hapong iyon, sa gitna ng investigasyon, bumukas ang pinto ng silid. Pumasok ang isang tao na nagpalingon sa lahat. Si Katesista Elena.
Sa harap ng mga investigador, mahinahon siyang nagsalita. Naparito po ako hindi bilang biktima, kundi bilang saksi sa pagbabago. Nakita ko po kung paano sinubukan ni Corporal Marco na itama ang kanyang mga pagkakamali. Ang taong nagligtas sa buhay ko ay hindi na ang dating pulis na nakilala ko. Natigilan ang lahat. Ang testimonya ni Elena ay nagbigay ng bagong liwanag sa kaso. Bagamat may parusang administratibo pa ring ipinataw, ang kanyang pagbabago ay isinaalang-alang. At sa puso ng lahat, si Marco ay naging simbolo ng pag-asa. Kinagabihan, ang mga ilaw ng Pasko ay kumikinang sa plaza ng San Roque. Sa entablado, nagkakaroon ng isang maliit na programa. Kasama sa karamihan si Marco, karga ang kanyang anak na si Clara. Lumapit si Elena. Katesista, salamat po. Kung hindi dahil sa inyong pasensya at panalangin, marahil ay isa pa rin akong taong mayabang at bulag ang puso. Ngumiti si Elena. Wala po akong ginawa, Corporal Marco. Ang Diyos po ang nagbukas ng inyong puso. Sa ilalim ng mga kumukutitap na parol, nagpatuloy ang kasiyahan. Ang dating magkaaway ay ngayoy magkasama, pinag-isa ng isang aral, na ang pinakamagandang ganti ay hindi ang paghihiganti, kundi ang pagpapatawad na nagbubunga ng pagbabago. At sa gabing iyon, sa ilalim ng maliwanag na langit, naintindihan ng lahat